Hindi pagtawanan kaming galing sa Malacanang bukod sa inyo. Oo. So, huwag niyo na po tanggalin si Claire Castro, utang na loob. Hindi naman po lahat ng tao nakakabayad sa Netflix para manood ng comedy o stand-up. Kilala po namin si Claire Castro. Pinakamalakas na kalaban niya sa pagiging ombudsman. Ayun na. Yung mga tirada ni Boying eh. Ayun na ha. Nakita mo ha, sa pool. Yun naman pala ay malakas na mga kalaban niya sa ombudsman. Between EJK and the missing Sabongeros in Taal Lake. I mean, it's kind of far-fetched. But, gusto niya i-drawing eh. Gusto niya talaga i-drawing. So, you know, I'm still waiting for his affidavit. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ito? Ayun, yung mga dapat nyo malaman at masubaybayan. Oo. Atty. Guanzon, nagsalita na, sigurado. May masusupalpal dito. DDS ako, yan ang kanyang pahayag. Ayon niya sa video ha, at ang title, Guanzon, di ako, hindi pala. Guanzon, di ako DDS, kaya lang love nila ako. Mali yung mali yung pagkabanggit natin kanina. Ito pala yung title. Lakihan natin para makita nyo. Sabihin nyo fake news. Di ako DDS, pero love nila ako. Pero, ayan Ayan yung title Basa nyo ba? Lakihan natin Ayan di ako DDS, kaya lang love nila ako. Yun, title yun Pero yung pahayag dyan mamaya ay abangan natin kung ano yung mga mababanggit. At dito, mukhang mapapaya si Binoljak ni Mayor Baste. Itong si Tokno. ano kaya usapin dito? Pero bago yan, syempre mag-like ka muna, share mo na rin at mag-subscribe ka at i-bell all nyo para meron kang notification matatanggap araw-araw. At andyan lang yung John Bioto, kung gusto nyo sumali sa community, yung nasa baba. Pindutin nyo lang yan. Ito na, pasok. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas daw na mas nakararami sa mga Pilipino ang nais na harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyong katiwalian laban sa kanya sa pamamagitan ng impeachment. Ayan naman tayo Ano bang survey yan? Saan nyo ba pinulot yung mga survey nyo na yan? Ayaw nga na milyon-milyong Pilipino na ma-impeach at magkaroon pa ng trial. Hindi ba nga nagmarcha? Nagkaroon ng peaceful rally, yung milyon pala. Yung milyong religious group na pumunta sa Quirino's Grandstand, sa mga parte ng probinsya, at sa ibang bansa. At ayaw din na maisog yung mga maiisog na grupo at hindi lang at yung ating kababayang OFW na nakikiisa at pupunta dyan sa dahig, ayaw din nila. Hindi namin malaman kung saan yung pinagpupulot yung survey nyo. Baka na naman magkano. Yan naman ang laging panlaban. Magkano. Tuloy. Ayon sa survey, malaking bahagi ng mamamayan ang nag-aalala sa mga isyong kinasasangkutan ng Vice-Presidente at itinuturing nilang nararapat lamang na masusing imbestigahan ang mga alegasyong ito sa pamamagitan ng tamang proseso ng impeachment. Ang mga alegasyong ng katiwalian laban kay Vice President Duterte ay patuloy na umiikot sa mga ulat ng hindi tamang paggamit ng pondo at iba pang hindi pagkakasunduan sa mga proyekto ng gobyerno, kahit na lumabas sa COA report na malinis ito at nagamit ang naturang pondo sa tama. Yun na nga 'Di ba? Pinipilit pa rin nila kahit na balitaan at binigay na sa kanila yung ebidensya at binigay na sa kanila yung informasyon na andito na. Tama ang ginagawa, tama ang ginamit, tama ang pinagpuntahan ng pera. Hindi dinorobo. Bakit andito pa rin sila? Sandamakmak sila, meron pang frontliner ngayon. Kaya naman pala yung isang taga Bicol, yung ginawang attack dog, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Sinibak pala ni Tatay Digong yun, sabi sa isang video. Kaya naman pala, gilas na gilas siya, umatake sa mga Duterte kasi masakit ang puso niya. Meron siyang galit sa Duterte. Talagang naghahanap pa talaga kayo ng kakampi, yung may talagang galit. Kasi kung ikaw magtatrabaho ng tama, sabi do sa, alam nyo kasi, hindi naman pala siya
yung lipad abroad, pag hindi sa trabaho, wag niyong gagawin. Ngayon, pag tinanggal kayo, galit kayo. Atake kayo sa Duterte. Wow. Atupagin nyo na lang yung taga Bicol, humihingi ng tulong, lalo na yung mga binaha. Yun na lang. Pilit kayo ng pilit, atakihin ng mga Duterte. Wala naman kayo nagagawa, sabi ni Aling Ledesma sa bayan nyo. Kilala nyo yun, taga Bicol na naman. Shoutout po, yung mga taga Bicol. Kamusta naman itong bago nyong representative? Masaya ba kayo? Ang mga isyong ito ay nagsimula pa sa nakaraang taon at naging sanhi ng mga seryosong tanong ukol sa integridad ng kanyang posisyon bilang vice-presidente, na ang nagtatanong lang naman ay mula sa panig na politikong may ambisyon sa 2028, mga taong involved sa drugs, mga kurap na opisyal at ang kalaban ng bayan na CPP-NPA-NDF. Yun, doon pala sila kumuha ng survey. Tiyak! Papaborang kayo kasi kayong yung mga gumagawa ng hindi maganda sa bayan. Nabanggit yung pinagbabawal na candy. Diba? Sino ba ang hindi matutuwa pag aalisin ang pinagbabawal na candy kung ikaw naman ay gumagamit ng pinagbabawal na candy? Sino ba naman hindi magalit kung ikaw ay durobo? Kung halimbawa babawalan ka man durobo ng isang presidente o vice-presidente, magagalit ka talaga, wala kang kita. Isipin nyo ito nababanggit at kinokonekta yung nawawalang mga buto ng munggo dyan sa Taal Lake, kinokonekta sa mga Duterte. Yun naman pala, may kumanta, yung whistleblower, 100 milyon every month ang kinokolekta ng mga ibang dorobo. Kaya pala naging interesado yung negro. Diba? Grabe, no? Baka mamaya madawit ang pangalan. Kayo ang ituro ni... Kasi naman... Pati ba naman yan? Pag i-interesan nyo pa, hindi na kayo na kontento sa sahod nyo sa gobyerno. Pati ba naman yung mga, hindi naman sa pag-aano. Masama talaga yan pinagbabawal na laro na yan. Masama yan. Ngayon, ang problema naman kasi, bakit pati sa cellphone, pati sa online, ay nadawit. Pwede naman, doon na lang sa typical na laruan, pupunta sila doon, yung iba kasi naapektuhan kasi easy access. Yun lang. Yun lang ang naging komento natin doon. Pero doon sa mga pinagsasabi nila, kinukonekta nila kay Tatay Digong, wow. Makipagkwentuhan ka na lang sa unggoy. Ang panawagan ng mas nakararami sa publiko na isulong ang impeachment ay hindi na bago sa politika ng Pilipinas, kung saan ang mga politiko ay madalas na nahaharap sa mga kontrobersya. Ang impeachment, na isang legal na proseso para alisin sa pwesto ang mga public officials, ay isang seryosong hakbang na hindi basta-basta pinapalakad. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, tinitingnan nito bilang isang hakbang upang mapanagot ang mga opisyal sa mga alegasyong ikinakabit sa kanila. Subalit ang tanong, bakit si Vice President Sara Duterte lang, kung tutuusin marami dyan ang may confidential fund, sa Kongreso ay extraordinary expenses, at nariyan pa ang mga insertion sa unprogrammed funds sa mga ayuda. Para sa mga nagpanukala ng impeachment, ito ay isang hakbang upang tiyakin ang transparency at pananagutan sa gobyerno. Ang pamahalaan ay hindi dapat exempted sa mga accountability measures, at ang mga posisyon ng mga public officials ay hindi dapat gawing proteksyon laban sa mga isyong legal at moral na kailangang harapin. Ang impeachment ay isang legal na mekanismo na magsisigurado na ang mga alegasyong ito ay maipaliwanag at hindi mapapalampas. Sa kabilang banda, may mga tumututol na ang impeachment ay hindi ang tamang paraan upang lutasin ang mga isyong ito, at imbes na magdulot ng division sa gobyerno, mas mainam na magpatuloy sa mga legal na aksyon at investigasyon sa pamamagitan ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Doon tama. Doon dapat dalin kung meron mga paglabag, kung meron mga nababanggit na pagbibintang o meron man na ginawang kalokohan, pandudurobo, doon nyo dalin. Huwag niya sa impeachment. Isa lang ang pangahantungan yan eh. Dahil nagkasama-sama kayo, nagtulong-tulong kayo, gusto nyo lang pabagsakin si BP Sara. Hindi kayo umabante. Ngaw-ngaw. Matatapos ang termino ni BP Sara, hindi kayo aabante sa mga balak nyo na pabagsakin at mawala na sa kanyang karir. Patalsikin sa pesto, hindi kayo mananalo.
Oh, 'di ba tapos na ang nangyaring tapos na ang nangyaring impeachment? Wala na 'yan, hindi na aabante yan sa 28th Congress. Malapit na ho, Oo, 21. So, antay na lang yung SONA. Ano kaya pagsasabi sa SONA na naman? Ito na naman tayo, SONA na yan eh. Oo, puro pangako, wala namang napako na lahat. Pangako ko, pagagandahin ko, maraming infrastructure, ticket, big project. Nasaan? Woo! Oh, yung yung LRT, yung extension yung Nyug from Baclaran to Nyug, Naknan Tipaklong. Hanggang ngayon nandun pa sa C5 extension. Naknan Tipaklong naman si Tatay Digong. Umabante yan kahit papano. Ikaw, kwentuhan na lang ba tayo rito? Sasabihin mo malaki ang pangarap mo sa bansa. Ano na? Wow! Eto pa. Nangangarap ang mama. Oo, yung subway na proyekto ni Tatay Digong, humarap siya. Napanood niyo yun. Ang pangarap niya raw, mapatakbo itong 2028. Patakbuhin nyo, wag na kayo magsalita. Oo, gawan nyo ng hindi yung puro pabida-bida, wala naman pala. Sabi ni Aling Ledesma. Ito na lang yung yung LRT o MRT. Yung papuntang San Jose del Monte. Ano na? Wala pa rin. Hindi pa rin umuusad. Eto na. Yung soil testing ng Ortigas papuntang Antipolo. Soil testing na lang tayo. Ganun na lang ba? Kasi mantakin nyo yung traffic dyan sa may Ortigas Avenue, Ortigas Extension, papunta doon sa may Cainta. Sobra ho ang traffic dyan. Kaya may proposal dyan na LRT. Hanggang ngayon, soil testing. Wala na magagawa, ganyan talaga. Oo. Ito, mas matinding balita ito. Mas gusto ko ito. Pag ito ang bumira, talagang solid. Hindi ka talaga makakawala. Tagos na tagos hanggang kaloob-looban mo. Sino bibirahin dito? Si Negro. At saka sino? Si Auntie Clara. Bakit? Wala na raw kengkoy na mapapanood pag tinanggal. Pag siniba, kaya may panawagan ito kay BB. Wag daw tanggalin si Auntie Clara dahil wala nang kengkoy. Sabi dito sa video, tuloy. Ito, nanawagan na rin tayo sa Pangulo natin. Di ba nag-courtesy resignation niya si Claire Castro? Mr. President, umaapila po ako sa inyo. Huwag mong tatanggalin si Claire Castro. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mawawalan po kami ng source ng katatawanan. Alam niyo, mahirap ang buhay. Baka na naman ngayon, mataas ang presyo ng bilihin at traffic. Ang dami pong naghihirap, ang taas ng self-rated poverty. Ang konsolasyon na lang po namin, ang konsuelo na lang namin, may mapagtawanan kaming galing sa Malacanang bukod sa inyo. Oo. So, huwag nyo na po tanggalin si Claire Castro, utang na loob. Hindi naman po lahat ng tao nakakabayad sa Netflix para manood ng comedy o stand-up. Kailangan na po namin si Claire Castro. Parang awa nyo na. Mas nag-stop, ipakita natin sa napakalupit, napaka-oppressive na gobyernong ito na ang taong bayan ay hindi po natutuwa. Bagkus tayo po ay kokontra. Hindi po tayo magpapatahimik, idemanda nila tayo, pakulong nila tayo, guluhin nila tayo, ay hindi po tayo titigil. Ano ba sir, possible po na mapawin? Oo naman po, anything is possible as long as the Filipino people remain united behind this person who has sacrificed so much. Pati yung kanyang pangalan, pati yung kanyang personal liberty ay sinakripisyo niya upang pagandahin itong Pilipinas, gawing drug-free, crime-free, corruption-free. Sir, ano masasabi niyo dun sa palabas ng DOJ Secretary Boyeng Remulla na ang dinadawit pa pati si PRR dito sa Sabongero? Nagpapaniwala kayo kay Boyeng sinabi na mag-ayos yan. O di ba mismo kanyang Prosecutor General, kinontra siya, yung si Dong Padulyon. Sinabi hindi pwedeng aksyonan ng DOJ ang sinasabi nito si Alice Toto. Wala pa ng affidavit yan
alam nyo, yung ginagawa ng DOJ ngayon, that is lousy criminal investigation. Ang unang-unang gagawin mo, kung meron kang testigo, number one, ay lie detector test mo. May lie detector test na ba yan? Pangalawa, pa-issuehan mo o pa-execute mo ng affidavit. Bakit? Para pag lumabas sa huli na siya nagsisinungaling, pwede siyang idemanda ng perjury. Yan ang mga safeguards. Ito, wala pang affidavit nga eh. Nagsisisid na sa taas, kung sino-sino nang itinuro, ginawit na yung mga ibang tao, pati si Gretchen Barreto, pati yung sa PCSO. Alam nyo yung dinadawit niyang retired judge sa PCSO, si Judge Reyes. Bakit kaya niya dinadawit yun? Dahil ba yun ang pinakamalakas na kalaban niya sa pagiging ombudsman? Ayun na. Eh, mga tirada ni Boying eh. Ayun na ha. Nakita mo ha, sa pool. Yun naman pala ay malakas na mga kalaban niya sa ombudsman. Yung judge na nababanggit. Nako, kaya naman pala. Nababanggit ang pangalan ng judge na yun. Huwag niyo masyadong papansinin yan. Sir, kayo ba pabor na maging ombudsman si Boyeng? Ay, hindi siyempre. Hindi dahil sa si Boyeng Remulla. Ngunit, because of his circumstances, teka muna. Ito muna tayo. Excuse me lang, Mr. President. Kaya natin si Tatay Diggs. Alam niyo, unang-una, kita niyo ba, sino ba yung mga naging ombudsman? Ang unang-unang Ombudsman Conrado Vasquez. Yan ay retired Court of Appeals Justice. Ibig sabihin, hindi siya politiko. Oo. Kasi ang inuusig, ang iniimbestigahan ng ombudsman, mga politiko. Sino sumunod? Si Aniano Desierto, hindi rin politiko. Si Conchita Carpio Morales, bagamat may mga kengkoy siyang ginawa kasi kampi siya kay Noynoy. Can you imagine sa 44, nagdemanda kami. 44 counts of homicide through reckless imprudence. Ang dinimanda niya kay Noynoy para masabi lang may dinimanda. Graft, saka usurpation. Pero at least retired justice. Si Martinez, retired na justice, di ba? Pa-retire pa lang, kinuha sa judiciary. Ibig sabihin, may judicial temperament, neutral, hindi politiko. Walang ombudsman na naging politiko. Pag inilagay mo dyan si Boying, unang-una, tao ng presidente, very obvious naman. Hindi naman may magkakaila eh. Huwag na tayong maglukuhan, Mr. President. Hindi sabi din, hirap kay presidente, pag nagsasalita, gano'n eh. Paano kung maniniwala dyan? Huwag na tayong maglukuhan, Mr. President. Kaya mo ilalagay si Boy Remulla dyan. So, protektado ka sa mga demandang even beyond your term. Pero more than that, bakit hindi pwede si Boying? Si Boying ay politiko. Ang tagal na niyang politiko. Meron niyang kapatid na nasa politics, may anak. May mga kamag-anak. Let's say, si naging ombudsman siya, ang dinimanda mo ay si John Vic Remulla. Di ba? At na-absuelto. Whether tama o mali yung ginawa mo kay John Vic, may duda. Dahil kapatid mo eh. Yun ang iniiwasan sa ombudsman. Dapat ang ombudsman, isang taong mataas ang kredibilidad. Si Boying Remulla, walang kredibilidad, face it or not. Alam niyo, ayaw ko sanang magsalita laban kay Boying. Kasi, ang sabi sa akin ng mga kaibigan kong doktor, ay malapit na daw. Ang kanyang susunod na check-up. Kasi may sakit siya. Malapit na yung check-up. Ayoko na. Check-up pala, check-up. Check-up lang. Ayun naman, oo. Pero, hindi pwedeng maiwasan na magsalita tayo sapagkat kapag yan ang nilagay ng Pangulo na Ombudsman, 7 taon, walang kredibilidad ang Ombudsman. I'm telling you, walang kredibilidad. Kaya, Mr. President, umapil naman kami sa inyo. Sa dami ng kapalpakan ginawa nyo, pati yung July 27 na linggo, ginawa nyo special na working holiday. Pagbihira naman, oo. Grabe, no? Hindi balik nyo na lang ang pagkakamali nyo. Yung ginawa yung holiday, okay na, mapapalampasan namin yun. Pero huwag ka sana kayo magkakamali na gawing ombudsman si Boying Remulla. Otherwise, you can flush your credibility down the drain. Tama. Para lang po sa impeachment. Ang overall po, ang boss ko rito ay si Atty. Raul Lambino. Para sa impeachment lang po. Opo. Thank you po, Tony. Ano po yung masasabi niyo
na ilang araw po bago lumabas si Antonio Miguel Castro kasi hindi pa agad siya nagpa-press briefing. Kinabukasan pa po. Ngayon, nung pa-press briefing po, siya po ay nag-express na hindi raw po totoo at fake news daw po yung mga kumakalat na balita. Ano po masasabi niyo? Anong balita po yun? Na hindi raw po totoo, hindi raw po kasama sa entourage at si Paulo Tantoco po, yung sa pagkamatay po niya sa ibang bansa po. Inireport na nakasama siya sa entourage. Yung? Oo, di ba? Yun po sabi niya. At mga fake news daw po yung journalist. Ano po masasabi? So, fake news ang Inquirer, fake news ang Philippine Star, fake news ang Manila Times, Daily Tribune, kasi matagal nang na-report dyan na nandun sila for Manila International Film Festival kasama si Paulo Tantoco. Pero iwanan ko na doon yun kasi hindi po sa klaw ng aking authority dito sa PDP. Pero ang akin, ito, nananawagan na rin tayo sa Pangulo natin. Di ba nag-courtesy resignation niya si Claire Castro. Mr. President, umaapila po ako sa inyo. Huwag mo magkakalain si Claire Castro. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mawawalan po kami ng source ng katatawanan. Alam niyo, mahirap ang buhay. Baka na naman ngayon, mataas ang presyo ng bilihin at traffic. Ang dami pong naghihirap, ang taas ng self-rated poverty. Ang konsolasyon na lang po namin, ang konsuelo na lang namin, may mapagtawanan kaming galing sa Malacanang bukod sa inyo. Oo. So, huwag na po tanggalin si Claire Castro, utang na loob. Hindi naman po lahat ng tao nakakabayad sa Netflix para manood ng comedy, para stand-up. Pinagtsatsaga na po namin si Claire Castro. O parang awa nyo na. Hayaan nyo naman kaming matawa once a day. Kasi pwede po ba si Claire Castro na lang lagi nagsasalita? Wala nang iba. Ayun grabe talaga. Nice one, Tony Topacio. Ang galing talaga nito, grabe. Kung bumanat, talagang solid. Kita nyo naman. Dito kayo matutuwa, sa interview ni Tony Guanzon. Talagang nagbigay siya ng mensahe. Gusto nila ako Anong magagawa ko? Ito. Ano ba yung mga banat dito na kailangan nyo malaman? Ito dati talagang makaano to kasi nagtandem kasi si BP Sara at saka si Bungit-ngit. At ngayon, itong galit, ayaw kasi nito kay Bungit-ngit. Kaya laging patutsada niya, kok. Yun nga, totoo nga raw. Kaso, ayaw pa rin magpa-hair follicle hair follicle, ayaw pa rin. Talagang ginigit niya na hindi raw. Wow. Yun lang ang hiling ng sambayan ng Pilipino. Magpatanggal ka ng buhok para malaman kung ano yung totoo sa totoo. Ito, Atty. Guanzon, banata mo. With him or against Chairman him. Garcia. Yeah, Chairman Garcia. So do you have any take on this? What's happening to him? I don't really know what cases they filed, but I know that there's Attorney Respicio and another former candidate, and they allege that Chair George Garcia, might have, he made parinig that they should give 300 million. But I haven't read the complaint. Right. Well, anyway, that's that's still another topic for us to delve on. No, there's one thing talaga, Commissioner, that I want to know your thoughts on. This double A atong ang thing and dismissing Sabongeros and this EJK thing now, the whole shebang of the DOJ getting into it. What's your thought on this? I think this alias Dondon is a stooge. This is Totoy, no? Yeah, I think he's a stooge. He's a stooge. Oh, kasi parang somebody's pulling his strings. I just watch the news, okay? Personally, I'm not siding with anyone. It's just as a lawyer, I look at his story, and it's first he says, well, remember that this guy was arrested for kidnapping of people, 4 years ago. And he's out on bail now, right? Okay, So yes, now he's out on bail, and apparently the same evidence will be used to pinpoint him as one of those responsible for the murder of these missing Sabongeros. All right? So his story is that he's not the mastermind. His story is that Charlie Atong Ang is the mastermind. And therefore, under the law,
he should be absuelto because he is not the most guilty. Hindi siya At so hindi siya Mr. Ang is the most guilty. All right. So at the same time, he is saying that he came out because Atong Ang wants to kill him and his entire family. So I saw him crying, no. And every time he opens his mouth, he is less credible because every day or almost he's implicating somebody else. That's right. First, Gretchen Barreto, who is an investor in this Lucky Lucky Star game, online sabong. And then a general, which later he had to he recanted. Took it back. Yeah, because the general got mad. And then a counselor called Alvin, who said that he did not really say that that Atong Ang had him ambushed. And then now, recently, I think yesterday, he said that Attorney Carol Cruz, who is director of the Pitmaster Foundation, is also one of the conspirators. Okay, so you have someone who is saying all of these people, 34 of them, were murdered on the orders of Atong Ang, and all of these people that he mentioned have conspired. And when he was asked, how do you know that they conspired? She said that because there was a meeting and they were all present, Gretchen, engineer so-and-so, etc. Yes. And then Atong Ang said, those who are in favor of having this Chope Sabongeros killed, raise your hands. And he said that Gretchen raised her hand, I mean, Gretchen, with that face, can get away with murder, right? But, I mean, is she gonna raise her hand to have somebody murdered? It's incredible that when you want someone killed, you're gonna have a meeting. It's too Hollywoodish. No? When I want somebody killed, why will I call a meeting? Literally, you will get to the bottom of Taal Lake. And pinpoint who did this. And then he mentioned something like, kasi mahirap silang something maano kasi marami silang connection. So he, again, referring to Atong Ang, it looks like nobody likes this guy, Atong Ang, they don't like this guy. But ladies and gentlemen, in justice and law and justice, wag naman yung because you don't like the guy, he's guilty. Yes, diba? I mean, it should be based on evidence. All lawyers know that. Right. In fact, meron ako na-encounter naman dyan na, it's all over the thread naman, Commissioner, di ba? Na basing it also, premising on what you said, na parang nagkakaroon tuloy ng dikitan na from out of nowhere, nagkakaroon ng dikitan to the EJ case and convergence. Convergence. That's the word of Secretary Remulla. Yes. There's a convergence. Convergence of the EJ case. And so ultimately, on the whole, hovering, borrowing your words, hovering will now come the political na gulo, na banggaan between the government and the Dutertes, di ba? So apparently there's Atong Ang, if you say convergence, right? Nadadamay siya na ang parang nagkakaroon because Atong Ang was a Duterte guy, right? He started this online gambling during the President Duterte's term, right? Yes. So when they see Atong Ang, they say, kalaban, Duterte, So there's a convergence, he said, between EJK and the missing Sabongeros in Taal Lake. I mean, it's kind of far-fetched, but gusto niya i-drawing Gusto niya talaga i-drawing. So, I'm still waiting for his affidavit, this alias Dondon. But there's no affidavit. Wala pa, up to now. Not that I have seen in the news, there's no affidavit. And, in confessions, his confession alone is not enough. It's not enough. At tama nga sinabi ni Atty. Topacio. Tingnan nyo, walang affidavit, walang panunumpa, pero naghahalughug na yung mga, ano matawag doon? Kita nyo, yung Taal Lake, pinahalugad. Paano malalaman na? Sino nag-inform nun? Wala ka pa namang affidavit na sinumpaan. Paano kung hindi pala yun, at meron palang ibang mga involved doon, di nayari na. Tama yung sinabi ni Atty. Topacio. Oo, magaling talaga si Atty. Topacio. It has to be corroborated by another witness. Right. How about the but he doesn't say that in that meeting he was there. Hindi niya sinabi. I don't think so. Sabi niya he's just privy. Privy lang siya doon sa meeting na yun. I don't know because that meeting is a meeting by investors. That's the A investors, right? Alpha. Yeah. And I suppose that is a very elite group of rich people. So is it safe to say that's all politics? It all na talagang ano ba to? The deeper
workings of this is all politics. I think the politics And- came at the end. At the end, They saw an opportunity Mhm. that this alias Don Don is crying, and well, he lost in the last elections, and Atong Yes, Ang said right. that he donated 12 million to him. Mhm. He was fine before he lost the elections. Apparently. After he lost the elections, Mhm. he's now pinning it on Atong Ang. And then I Mhm. saw Attorney Lorna Kapunan Mhm. saying that it was recorded. Yeah. What alias Don Don didn't know was that call of his friend was recorded, that his friend was suggesting to Atong Ang, Mhm. why don't you just give Don Don 300 million so he will just bring his family out of the country. Mhm. So that was Attorney Kapunan said, well, that's extortion. Oh, And but- we have the Tama tape nga. of that. Si Attorney Attorney Kapunan, I don't know if didn't she, ang sabi is or chismis lang that she na raw? She withdrew. She withdrew Yes. as the counsel for Yes. Atong Ang. Is that correct? Yeah. Is that true? I don't think it's because it's a weak case. Mhm. I think that lawyers like Lorna Kapunan, I think mainly, of course, it has to come from her. She's one of the prosecutors in the impeachment case versus VP Sara. Okay. So maybe she thinks that it's not Mhm. good to be politicized. No? Right. Para You hindi siya mabahiran ng politika. Yeah, she- she doesn't want to get Mhm. into the middle of this. Mm. Kasi there's already a political side to it. That's right. Diba? That's right. That's right. Kaya naman pala. Although it does not disqualify her from being prosecutor, Mhm. she is bound by her code of ethics. So parang yan, Commissioner, hindi siya itong case na to, if you look at it from the point of POV nung kay Don Don alias Totoy, so hindi siya, it's not a strong case against Atong Ang. Well, if it were a strong case, how come up to now he has no affidavit? Oh, yun na, ha? Nasabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Yan ang katanungan. Kung matibay ang ebidensya, matibay ang kaso, bakit wala kang affidavit? Bakit hindi pa siya pinanunumpa? Puro hearsay, puro ano lang. At ang pangit doon, mga kasama, ang nangyayari, nagpapasisid, naghahanap ng mga buto ng munggo, wala pa namang mga ganung bagay. Walang panunumpa. So, masakit lang dahil, nakikialam yung nabanggit ni Atty. Topacio. Nakikialam itong kilala nyo naman, sino yung nangingitim, ha? Kaya kung mabot ka sa video natin ito, paki-like and share, ha? Hanggang sa muli, bye-bye!